Okay, well, thank you very much. Kumusta tayo po mga kaibigan? Ito po si Nico Fabian. Nandito naman po sa programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico. And medyo mahina yata ang ilaw natin, no? Itong ilaw natin. Alright, today is Wednesday, February 25 na po. Anong ibig sabihin ng February 25? Ibig sabihin po that the Philippines is celebrating a very, or commemorating a very significant occasion dyan po sa Pilipinas. And we call it ang People's Power po, no? February 25, 1986 yun nangyari, wherein ang dictator, former president, the late former President Ferdinand Marcos Sr., dictator yun po. Now, he was removed from the position po through itong People's Power. It was not even a single blood was spilled during the revolution, and it was really something that the Filipinos are proud of. And today, we are celebrating, or ang Filipinas is celebrating, or tayo na po, mga Filipinos po, we are celebrating the 40th po. 40 years na tayo po ang since tayo ang first People's Power po diyan po sa EDSA, sa EDSA po. And today we are celebrating. We will touch more on this thing po, no? Later on po, no? But in the meantime, I just wanted to bring the topic, itong very important topic po regarding, huwag natin kalimutan itong ngayon mayroon tayong impeachment trial of Inday Sara Duterte. Next week yun po, starting on Monday. And today po, since Monday hanggang sa Friday po, ang confirmation of charges hearing of Tatay Digong, or ang tatay ng Vice President natin si Inday Sara Duterte, dyan po sa The Hague, Netherlands. And third day na, today is the third day, no? And we'll be touching on that thing later on. But ang importante ngayon, what I want to pass to po, dahil kahapon po, nagiging viral ito po news dyan po sa Pilipinas, wherein 18 Marines employed by fugitive former Congressman Saldico po, lumabas na po. They came out publicly via si Attorney Levito Bulugot, Butugod, ano mo yung pangalan? I'm sorry po, later on, I'll give you the name. Alright, now, lumabas na po, and during the press conference, they revealed that sila po ang mga empleyado ni former Congressman Saldico who delivered millions of money sa loob ng mga maleta po, no? Luggage to the dyan po sa House of President, allegedly House of the President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., and also dyan po sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez, as well as other government top heads, as well as politicians, be it senador or congressman. Importante ito po. And I noticed na mayroon tayong mga mixed reaction regarding itong revelation made by 18 former Marines soldiers, and retired na sila po, and employed na sila po kay former Congressman Saldico, who is now hiding po, nowhere to be found, and really involved po dyan po sa flood control projects. So anyway, let me share with you ang first video clip natin. Huwag na tayo i-delay ito po. And I suppose a lot of people would like to know ano talaga itong balita lumabas kahapon po. So, nandito, let me share with you ang sabihin natin video clip and stand by. Nandito po. Nandito. You hold on, nandito na po. Sa gitna ng mainit na usapin sa social media, isang revelasyon ng
miyembro ng Philippine Marine, ang mga lalaking minsan nanumpa na ipagtanggol ang bayan ang usang lumantad. Hindi upang magpakilala bilang bayani, kundi upang ibunyag ang isang lihim na matagal ng umano nilang kinikimkim. Ayon sa kanila, sila raw ay naging mga tagapaghatid ng mga maleta ng pera, mga perang dinadala umano sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan dito sa Pilipinas, mga perang mga inuugnay ng marami sa salitang matagal nang lumabagabag sa sambayanan ay kurakot. Isang panayam sa media, isa sa mga reporter ang direktang nagtanong, ano ba ang pumapasok sa isip ninyo at bakit ninyo ito ginagawa? Habang ginagawa yung mali ayon sa kanila, pwede po magsalita isa sa kanila po para maunawaan ko kung ano yung essence na lumabas sila ngayon at bakit ngayon lang. Good morning po. Ako po si Johnny Butuan. Ganito po kasi ang nangyayari sa amin. Yung nung since nung kami ay nasa kay Boss Saudi and family. Yung mga pera kasi ma'am na dumadating at mga pera kasi ma'am is hindi namin alam na galing sa masama. Although kami ay isang empleyado lamang ni Boss Saudi and family. Kaya nung lumabas ko yung issue na blood control na yan, doon namin po napagtanto na yung mga mali-maliit ang pera na yan namin dinideliver sa mga iba't ibang nakaupo sa ating mga gobyerno. Eh, galing po pala sa langit. Pero kung alam po, nung umpisa pa lang alam ko natin yan, siguro naman bawat isa po sa amin, eh, hindi po tumagal po sa ganyan trabaho. Kami po ay napagtutusan lamang yan sa mga ganyan namin trabaho. Kasi pati po ang trabaho namin yan. Pakiramdam po namin ma'am ngayon na talagang napakasama bilang isang ama para sa aking mga anak na napaborot ako ngayon. Talagang napakatindi na po ang korupsyon dito sa atin sa ating bansa. Kaya pakiusap po kami sa aming layunin para maibsan na po matapos na po itong korupsyon na ginagawa na ating gobyerno. Isang tanong na hindi humihingi ng sagot o hindi humihingi ng konsensya. Dahil sa likod ng bawat pag-amin, naroon ang bigat na katotohanan na ang posibilidad ng matagal ng itinatagong sistema, ngunit hindi doon nagtapos ang usapan. May isa pang mabigat na tanong, ano ba ang pinagkaiba ng administrasyon noon at administrasyon ngayon? Ano po ang malaking pagkakaiba ng administrasyon ni PRRD sa administrasyon ngayon ni Bongbong Marcos na kayo rin po ay nakapaglingkod? Malaki po ang diferensya. Yung si PRD po ang nakaupo. Yung si PRD ang nakaupo bilang presidente ng Pilipinas. Makikita po natin na yung mga anak natin, ay puro silang dumaan sa kalsada kahit ginagabi sila. Wala pong nangyayaring masama. Pero ngayon, napakatindi. Yung mga bata, nire-rent ng mga animal ng mga pitnyata, mga creatures na yan, mga adik. Pinagkat na lahat ng mga adik. Wala nang ito si PBBM. Wala po. Isang tanong na tila naghahati ng nakaraan at kasalukuyan. Isang tanong na maaaring magbukas nung muling magsara sa sugat ng bayan. Sa kanilang mga sagot ay unti-unting nabubuo ang isang larawan ng kapangyarihan, larawan ng katahimikan at larawan ng mga tao ngayon lang na nagsalita. Ang tanong ngayon, bakit ngayon at ano ang katotohanan handa nilang isiwalat sa harap ng buong bayan? Okay, yan ba, narinig natin na isang sundalo po during the press conference, he reason out, he gave his reason why
gumawa nila ngayon itong or lumabas sila po, no? Lumabas sila po. And the next video clip that I'm going to share with you po is kay Attorney Levito Baligod, no? Siya yan po naggawa yung press conference together with the 18 Marine soldiers po na employ si fugitive former Congressman Saldi Ko. Alright, nandito po. Where is the video clip that I want to share with you po? Hold on, ha? Nandito po. Let's watch and listen to Attorney Levito Baligod. Hold on po. Lumantad sa isang press con ang 18 nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marines. Sa kanilang affidavit na iprinisinta ni Atty. Levito Baligod, nagsilbi raw silang mga tauhan ng dating kongresistang si Zaldico. Sila raw mismo ang nagdala ng mga male-maletang pera mula sa projects kickback sa mga opisyal gaya ni Pangulong Bongbong Marcos. Bagay na una na rin isiniwalat ni retired Marine Master Sergeant Orly Guteza sa pagdinig ng Senado. Nagpakita pa si Baligod ng mga litrato na isinasakay ang mga maleta sa van at eroplano. Parte lamang ito ng isang delivery na sa panahon na ito ay 52 na maleta ito. Na yung isang malaking maleta ay hindi kayang o halos hirap na buhatin ng 3 katao. Lahat daw yan nasa group chat nila ni Ko. Meron kaming group chat na tuwan na team namin kay Boss Saldi Ko. Doon pinapost lahat ng mga kung saan piniliba, kanino, at kung ilang maleta. Nakapaghatid pa raw mismo ang isa sa kanila sa bahay ng Pangulo sa Forbes Park at sa Ilocos Norte. Nakapag-deliver po, 41 forms. Para maklaro lang, no? Nag-deliver sila sa Ilocos Norte, sa bahay mismo, sa Paway, sa bahay ni BBM. Sa kabuuan, umabot daw sa 805 million pesos ang perang na-deliver sa iba't ibang opisyal. Pero bukod sa mga litrato, wala na silang ipinakita na iba pang ebidensya. Bukod dito, nagdala rin daw sila ng maletang may pera kay dating Senator Antonio Trillanes IV. Inutosan umano silang magpalit ng 2 maletang may tig 56 million pesos na katumbas ng $2 million. Panggastos daw sa investigasyon ng International Criminal Court sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Kaya naman po, lahat ng sasakyan na ginamit, lahat ng hotel accommodations ay sinagot ni Saldico at saka ni Sunny Trillanes. Pero buwelta si Trillanes sa programang Storycon ng One News at tinawag niyang kasinungalingan. Gusto lang daw nilang siraan ang pagdinig ng ICC kay Duterte. Yan ay meant to discredit the ICC in light of the ongoing confirmation of charges hearing. Kasi nakita niyo yung timing. Sa lahat ng araw, ngayon nila ilalabas yan. Last year pa yung mga mali-maleta na yan. Wala silang na-mention din. Ngayon, kung merong ICC proceedings, biglang may ganyan. Magsasampa rin si Trillanes ng cyber libel case laban sa kanila. Hindi natin pwede palagpasin yan. So, hindi po tayo mag-distract dito at hahapunin natin itong mga ito. Wala pang tugon ang palasyo sa mga isiniwalat ng mga dating Marine. Pero una nitong pinabulaanan ang mga alegasyon ni Guteza sa pag-uugnay kay Pangulong Marcos sa mga dinideliver o manong kickback. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Ventulan, News 5. Okay, yun po. Narinig natin ang pangalan ni former Senator Trillanes po. Natanggap din pala siya ng pera according to the dyan sa affidavit ng mga 18 former Marine soldiers and empleyado ni Saldico po. Totoo ba yan o hindi? Because ang affidavit nila po is not properly notarized. We still don't know, but dapat na po, for me, dapat na po ang Blue Ribbon Committee, no?
o kung sino man yan sa gobyerno po, they have to conduct immediate intense probe or investigation po. Because this is the thing that the links, noon si former Marine Master Sergeant Orly Gutesa mentioned or link Romualdez dyan po sa flood control projects, but nothing happened po. So ngayon 18 sila, and according to attorney Levito Buligot, na mayroon pa daw hindi attend yesterday press conference po for personal reasons po, no? 10 pa yun sila po. So let's see, no? Let's see. And during the press conference, nag-mention din si Attorney Buligot na or insinuated, no? Na ang mastermind dito po sa problema natin ng flood control project ay ang mismong presidente natin, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., as well as si Martin Romualdez, of course, together with Saldi Cobo. So, let me share with you another video clip of Baligod, no? Mayroon tayo nag-prepare dito para sa inyong lahat po. Let's watch and hear itong video clip, no? Video clip po. Asan na yan? Sandali po. 104? 104 ba ito? Sandali, is it 104? 104. Balikod, 104. I don't know if this is the one. But anyway, let's watch and listen to this po. Hold on. Sandali po, ha? Medyo ano tayo dito. Okay, sandali. Aasa na si Comelec nagdideliveran ng mali-maling ng pera. Paano pa tayo aasa na matiniwala sa mga Hold on, ha? Tingnan natin kung ito na ba yun. Hold on. Hindi yata ito po, no? 104. I'm looking for 104. Video clip ni 104. Is it 104? Tingnan natin po, ha? 104. Yeah, 104. Saan na yan 104? My dear. 107, 104, 104. Parang nag-miss tayo dito, ang 104. Hold on po, 104, 106. I'll see kung ito na ba yun. Hold on. ang ugat at pinuno ng pagnanakaw sa ating bayan ay walang Ito po, you watch and listen to this video clip po. Sandali, nandito na po. And, alright. ang ugat at pinuno ng pagnanakaw sa ating bayan ay walang iba kundi si President Marcos. At hindi gagalaw si Speaker Romualdez o si Saldico na walang pahintulot kay BBBM. Ang halimbawa po ng proseso ay nag-uumpisa sa pagbilang nila ng pera. Ang susunod po sa larawan sa itaas ay inihahanda ang pera bago isilid sa mga maleta ulit sa Horizon Loans. At yung larawan sa ibaba ay isang halimbawa ng pag-deliver ng pera sa bahay ng isang mambabatas. Ang ugat at pinuno ng pagnanakaw sa ating bayan ay walang iba kundi si President Marcos. Alright, klarong-klaro po. Narinig natin ang allegation made by Attorney Baligod, no? Na ang ugat na po ay walang iba kundi ang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Also mentioned during the press conference ang pangalan ni Senate President Tito Soto po, na allegedly he also received maleta po. Maleta. Sa loob ng maleta, allegedly mga pera po.
Totoo ba ito o hindi? Kailangan po may investigation, no? May investigation because this is very important. This is very important. Nandito po, let's watch and listen to this. Na sa Comelec, nagdideliveran ng mali-malitang pera. Paano pa tayo kaasa na maniniwala na ang mga nakaupo ngayon sa pwesto ay tunay na halal ng taong bayan? Yung anomalya mo sa Comelec as early as elections of 2016 ay participated in the gathering of evidence to prove the smart money anomaly. And you can ask now Senator Soto, Senate President Tito Soto, about the information that I gave him to prove na maanomalya ang ating election. Meron po kaming ebidensya na ibinigay sa Senado na isipin po ninyo bukas ang halalan, pero may mga vote counting machines na kahapon ay nagka-transmit na. At ang prueba namin po dyan ay yung machine log na ang paliwanag ng Comelec noong 2018 investigation ay baka po yan ang final testing and sealing noong kinagabihan ng eleksyon. Hindi po pwede yun. May mga nakaupo sa Senado na ngayon na sila ang nagharang sa investigasyon na yan. At hanggang ngayon, niloloko pa rin tayo ng Comelec. O yan na po, narinig natin ang during the press conference po ang mga allegations ni Atty. Baligot. And of course, mention ang pangalan ni Senate President Tito Soto na also receive maleta. Sa loob ng maleta ay allegedly pera. Si Comelec Commissioner natin, si George or Commissioner George Garcia, no? Nandyan din po ang lumabas din ang pangalan niya po. And ang dami pa, even as sila former Congresswoman Franz Castro, former Congressman Raul Manuel, no? Ang dami yun sila po na lumabas ang mga pangalan nila, no? And other mga congressmen kagaya lumabas yun sa social media, ang mga pangalan po, top on the list talaga po si Congressman Benny Abante, no? Benny Abante, and you'll remember mga walang swerte sa midterm election po, no? Sila former Congressman Dan Fernandez, mga iba pang mga congressmen na hindi nanalo po, and really very vocal during the Quadcom hearing po during the 19th Congress. So, mayroon daw mga pera. Anyway, nandito po ang reaksyon ni ni Comelec Chairman si George Garcia when asked about si Ted Filon. Nagtanong sa kanya kaninang umaga po sa programa Ted Filon, ano ang reaksyon niya tungkol sa included ang pangalan ni George Garcia sa lista ng mga tao na tumanggap ng maleta po full of allegedly cash money, Philippine peso po. So nandito, let's watch and listen to the interview. Bigla po ako, no? Nasama kaming mga makabayan. Hold on, parang hindi po ito, ano? Hold on. Saan na yun? 201. Saan na yun? 201. 201. Nandito po. Let's watch and listen to this. 201 man, no? Nandito po. Yes po, so dalawang talata po yan na yung binasa po ninyo, pang number 35 o number 36, lahat po ng mga nasa taas tungkol sa ICC. So una po, Sir Ted, hindi ko po kasi na-confirm kung yan ay notaryado na o hindi pa, kasi po pagkakasabi nyo, hindi pa notaryado, so pwede pa pala nilang baguhin, so baka mukhang naghihintay naghihintay yung sa script at yung po yung katanungan na kailan nangyari. Napaka-importante po yan, Sir Ted, Ma'am DJ Chacha. Sa pagkakakusa, bilang isang abogado, lalo pat mga ganyang klase ng mga kaso, lagi mong kauna-unahang sinasabi, sometime, more or less. Kung mapapansin niyo po, hindi po nila nilagay kung kailan nangyari yung pagkakataon na yan. Para bang naghihintay na yung inaakusahan, siya na magsabi, siya na magsalita. Kung halimbawa ko, Sir Ted, ng DJ Chacha, sabihin ko kaya halimbawa na
sila. Di ba ang kauna-unahan din nilang itatanong kailan? Kung ang sagot ko kaya basta nangupit kayo. Hindi ba isa lang ang konklusyon, kasinungalingan at hindi katotohanan yung mga sinasabi niya. So medyo mali po yung pagkakagawa ng script at hindi po inayos mabuti. So kung sino man po yung mga nasa likod niyan, alam na po namin certain ng TJ na sa mga susunod na panahon, merong mga ganyan sapagkat lalo na laban sa Commission on Elections dahil mag-aalala na. Para sa kaalaman ng mga kababayan natin, kahapon po eksaktong araw, may final din po na disbarment sa lahat ng commissioners ng COMELEC except isa na meron po kasi kami dinismiss na kaso sapagkat hindi po nagbayad ng filing fee. So doon po sa mga social media posts, ang nakalagay sa text, si Chairman Garcia Finaila ng impeachment. So ibig sabihin, ako lang, samantalang lahat kami ng commissioners except isa. So nakikita niyo po yung concerted efforts kahapon. Maaari hindi lamang sa iba, o hindi kahit sa COMELEC meron po. Alright, yan po, narinig natin ang reaction ni COMELEC Chairman George Garcia. And mention mga pangalan nila, Franz Castro, Raul Manuel, and many more po, no? And let me share with you another video clip, ang mga reaction ng mga tao na ito po. Not all, some of them that were mentioned or included sa lista ng mga sundalo po, sa lista ng mga sundalo. And nandito, let's watch and listen. Nasaan na yan, ma? Hold on na. 303 ba yan? 303? Alright, let's watch and listen to this po. 303. Nabigla po ako, no? Nasama kaming mga makabayan diyan sa sinasabing nakatanggap daw ng maleta. Talagang dinidinay po namin ito. At Si former Congressman Franz Castro po. Sa affidavit na yan, na joint affidavit na unsigned. So, ina-analyze ka natin, Manong Telano, ang mga dahilan, bakit siguro may ganito na malabas na naman ang kung sino man yung mga naglabas yan. Distraction lang ito. Alam na natin na nalalapit yung yung hearing ng impeachment ni Sara Duterte, impeachment ulit, at saka ito yung kasalukuyang nangyayari sa hearing. No? Kaya ito ay tingin natin ay distraction, no? Parang pusit tactics na naman ito na inibigay sa usapin doon sa mga pinag-uusapan sa ngayon. Yes, oo, nabasa ko po kasi pinagpo-post nila i-send a coordinated effort sa mga pages na hawak especially ng mga avid na taga-suporta ng Duterte Camp. Hindi una po sa lahat, hindi po yun totoo. Kitang-kita po ng mga nakakakilala sa amin na kung meron ako limpak-limpak na pera, at gagamit yun. Pangalawa, ay ang common po nakikita natin, inaatake po yung mga tinuturing ng mga Duterte na kalaban nila, nilalamp nila lahat, imagine, yung mga nasa Makabayan Coalition, yung ilan din naman na nasa majority sa House, saka mali yung ITC. So para bang gusto nila ipakita na sila yung biktima, kalaban sila ng buong universe. No? Parang ganun na lang yung kulang nilang gustong pakita. Lately, inabangan ng mamamayan na on the international stage talaga ay maipaliwanag bakit hindi tama yung anti-war na drug campaign dati ni Rodrigo Duterte. Tapos, mula tatlo, naging apat pa yung impeachment complaint kay Sara Duterte. So, kung hindi nila matakasan yung accountability, isa na lang yung kanilang pinakapitan. Bumabawi sila sa propaganda kasi buhay na naman yung kanilang mga troll art. Naman, tinitignan ko ito dahil unang-una is time sila dahil ito yung ilabas nila kailan na nagkaman ng mistake. So, obviously, yung mga nilagay nila dyan, mga miyembro ng banko, they wanted to explain it. Banko, kasi hindi mo kumaila sa atin. So, I think, isimulan na rin po yung impeachment ni Sara. So, wanted po mga ginagawa po natin. Alright, yan ba, narinig natin some of the reactions by
mga person involved or nandun po ang mga pangalan nila sa lista po, no? Sa lista. So, let's see po kung meron talagang investigation ito, which I believe kailangan na kailangan. So, alright, this time around, let me share with you po, no? Share with you ang one or two footages po na what happened na yesterday dyan po sa, punta tayo sa The Hague, sa International Criminal Court, sa International Criminal Court po. And ito po, I would like to share with you itong video clip na I prepared para sa ating lahat po. 356, sandali po, nandito. Let's watch and listen to this report. For a long time. Confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ang mga akusasyon, itinanggi ng kanyang abogado na si Nicholas Kaufman. Inilatag niya kung paano daw napunta sa ganitong lagay si Duterte. Una niyang binanggit ang media sa Pilipinas na ginamit ang matalas na pananalita ng dating Pangulo para makagawa ng mga nakabibiglang headlines na siyang hinahanap umano ng kanilang readers. Ito daw ang dahilan kung bakit naging target si Duterte ng civil society na pinopondohan ng mga typhoon hanggang makaabot po sa mga academic sa ibang bansa na inaayos ang kanilang research at naglalabas ng mga article tungkol sa unay malawakang attack sa Pilipinas. Pinaalala ni Kaufman na ebidensya at hindi rhetoric ang magpasya sa kasong ito. Binanggit din ni Kaufman na meron daw silang ebidensya na magpapatunay na walang kasalanan si Duterte. For President Rudy, his word was his word and the people knew it. For President Bongbong, his word is for the wind and the people will not forget it. Let me remind everyone of the letter which President Ferdinand Marcos Jr. signed, it's on the screen, and in which he gave a cast-iron undertaking that his government, and I quote, will not assist the ICC in any way, shape or form. Well, as we know, he failed to keep that promise, but with a document emanating from the prosecution team opposite and disclosed to us a mere week ago, not as information material to the preparation of our defence, but as exonerating evidence, we can now substantiate what we have suspected for a long time. The document comprises a transcript of a telephone call covertly recorded between four parties who cannot be mentioned in public, and one of these parties was boasting about how he was acting as the silent partner of President BBM, managing a scheme to funnel witnesses to this court while all the time ensuring guarantee BBM's plausible deniability. So it is indeed the defence case that President Ferdinand Marcos Jr. set out to neutralise Rodrigo Duterte and his legacy. Cases are decided on the basis of evidence, not supposition, not rumour, not spicy gossip, and certainly not on the basis of political rhetoric and bluster. Because at the end of the day, were it not for those belligerent and controversial speeches, there would have been no impetus to bring the People's President to The Hague. And when the prosecution's evidence is examined, I would ask him to keep an open mind and to question not just whether that evidence has been selectively presented, but whether there exists evidence which the prosecution has failed to produce. And I say this with justifiable cause, particularly with respect to the Duterte rhetoric, as we will prove during the substantive part of our submissions, the notorious speeches on which the prosecution relies have been cherry-picked to suit its narrative while ignoring the many other speeches when the former president tempered his bombastic language by clear reference to the principle of lawful self-defense. Confirmation. Alright, yun po, narinig natin ang sabihin natin ang report, no? Tungkol sa ongoing
confirmation of charges hearing dyan po of Tate Digong dyan po sa The Hague. And let me share you another video clip po. And this time around po sa lawyer ng mga viktima po, no? Ng mga victims. And I'm referring to Attorney Gilbert Andres. Attorney Gilbert Andres po. And nandito po ang video clip na I want to share sa inyong lahat po. Nandito. Let's watch and listen to this. Madam President, Your Honors, I am Gilbert Andres. My colleague Ms. Masiga earlier submitted that Mr. Duterte's anti-drug campaign disproportionately affected the poor and marginalized. What were the conditions of the victims targeted by Mr. Duterte's anti-drug campaign? How poor and marginalized were his victims? The victims targeted by Mr. Duterte's anti-drug campaign were from low-income, high-density communities. In an urban setting, this meant that some victims lived in an area of about 69,000 persons per square kilometer during the relevant period. A typical floor area of the house of a victim in these high-density communities was about 6 square meters. For some victims, their house was as small as the area of 2 tables in this courtroom. The victims' houses were typically made up of wood, used tarpaulin, plastic, light materials, and some broken hollow blocks. Any material that they could scavenge and utilize. As the victims lived in high-density communities, their neighbors knew them very well. The victims lived in close... Alright, yun po, narinig natin na si Attorney Gilbert Andres. Anyway, mamaya yun po, continuation na lang po ng confirmation of charges hearing dyan po sa The Hague at the 5:30 Philippine time or Malaysian time. I am going to continue to monitor. So this time around, since may time pa tayo, I want to share with you another video clip na tungkol sa celebration ngayon, the 40th anniversary of People's Power po, no? Dyan po sa Philippines. And nandito po, early this morning, mayroon a gathering of people and I have a brief report dito po from Manila, na? Isang during the program of Ted Filon, I managed to record and I will share this thing sa inyong lahat po. Nandito po ang report sa Maynila. So far sa ngayon kasi dito sa paligid ko, umalis na kasi yung mga ilan sa mga nakikilahok sa billion peso card. So ang natira dito, yung ilang mga mag-organisa naman para sa ilang aktibidad dito sa EDSA Shrine, pati ang mga kapulisan. Pero kasi, ang yung sa billion peso march, iba-iba rin kasi mga koalisyon na makakasama nila dito. So, yung Titig Pilipinas, yung ilang samahan ng mga manggagawa, yung iba, pati ang kabataan, inaasahan din mamayang tanghali, or ngayong oras na ito, papunta na rin sila ng People Power Monument. Pero, anytime within the day, lahat naman ng mga mag-oorganisa dito sa EDSA Shrine, o kaya sa ilang bahagi, ay papayagan naman. Pero para doon sa mga walang permit daw, na-secure ayon sa mga otoridad, kaya parang isang oras lang ang ibibigay sa kanila. Pero for those na may authority, nakayaan naman sila within the schedule. Doon sa People Power Monument, 1 o'clock, 2 o'clock, meron ng pre-programs. Bukas na rin daw yung kanilang mga aktibidad, mga exhibit doon, yung mga booth. And then 5:30 to mga 6 o'clock p.m., yun na yung mga papunta na sila dito nga para naman sa Grand Eucharistic Celebration. And then sabi ni Tito Okay na din, 8 o'clock p.m. naman, meron pa siyang isang event sa kasama naman ng Caritas doon naman sa Iton para naman sa isa pang pagbunita ng 40th anniversary ng People Power Monument. Alright, ayun po, narinig natin ng ang mga activities dyan po sa Manila since this morning and until mamayang gabi ito po. I'm going to monitor ang situation dyan po, especially ang celebration ng People's Power. At saka, I'll also try to find time to monitor and third day na siguro, no? This is the third or fourth day of the confirmation hearing
of Tate Digong dyan po sa International Criminal Court. And of course, I will also monitoring so that I'll be able to update sa inyong lahat po kung anong mga developments tungkol itong allegations, revelations are made by 18 former Marine soldiers po regarding the delivery of several luggages, and sa loob ng luggages po are cash money po. Cash money involving billions, millions, and billions of pesos delivered to greedy politicians, greedy individuals po. And because of this po, the Filipinos are not happy and are very angry po for being cheated ang taxpayers money ng mga Filipinos po. Because of their unhealthy activities, corruption po, Filipinos are suffering. And we want these people involved dyan po sa corruption po ng flood control projects and other dealings po, especially ang National Budget 2023, 24, 25, and 26. And of course, mga iba-iba pang mga kalukuhan doon po sa gobyerno po, no? We want these people to be behind bars. And until now po, naghintay po ang mga Filipinos. And for how long we can wait, we don't know po. And I hope that time will not come, wherein fed up ng Filipinos po, and we will do something. This is not a threat, but when I say we do something po, sana hindi na ito maabot kagaya what happened in 1986. Mayroon tayong people's power, no? People's power revolution po. Sana wag na lang po, no? And of course, ang mga developments tungkol sa impeachment of Inday Sara Duterte, I was made to understand na umpisa na po, no? Ang House of Representatives, ang Justice Committee, spearheaded by Congresswoman Luistro, they will start the hearing by Monday, March 2nd na po, no? March 2nd na po. Let's see what will happen, and tingnan natin po kung ano mga updates. So in the meantime, siguro nandito na lang muna ang Nick Talk, The Real Talk with Nico. Of course, as what I said, nandito tayo sa Facebook, sa YouTube, saka sa TikTok. And this program is dedicated to all Filipinos dito po sa Malaysia, be it sa West, dito sa Kuala Lumpur, or sa East, sa Sabah, and Sarawak. This is for all of you so that you will be properly updated. And hindi lang para sa mga kababayan, kapatid, and kaibigan namin nandito sa Malaysia, but also our Malaysian friends po. And of course, ang mga overseas Filipino workers natin po, mga kapatid, sa iba-ibang parte ng mundo. And of course, ang mga kababayan natin dyan po sa Pilipinas. So with this, Nico Fabian would once again like to say thank you very much for making me a part of your day-to-day. Ingat tayo po. And let's do the best today po. And I'll see you in my next episode. Malaysia, Sabah, the Philippines, God bless us all. I'll see you in my next episode. Bye. And I love you all.